Sabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo. Naglabas naman ng sentimento ang mga kababayan natin sa Alberta, Canada, kaugnay ng pagpapakulong dito ng Marcos Jr. government. Yan ang tinutukan ni Nina Baranda. Isang malawakang selebrasyon ang naganap sa buong probinsya ng Alberta, Canada sa nagdaang kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa syudad ng Lethbridge, Calgary at Edmonton. Iba't ibang grupo ng Filipino communities ang naglaan ng panahon at pera para magkatipon-tipon ang mga kababayan sa pamamagitan ng volunteerism sa kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa parte ng Lethbridge, Alberta, binuo ng mga ordinaryong manggagawa ang nasabing pagdiriwang. Sa Calgary naman, sa kabila ng malamig na winter season, nagkasama-sama sa outdoor park ang mga kababayan mula sa iba't ibang karatig na syudad. Nagpahayag sila ng kani-kanilang hinaing. Gayunpaman, puno ng pag-asa na makakauwi rin ang dating Pangulo. This is the Calgary people. Look at how much are the people that even if it's cold, napakalamig po. Pero sa araw na Sabado, makikita ninyo sa dami ng mga Pilipino nagmamahal sa Duterte at sa grupo ni Pastor Kibuloy. Kami po ay nananawagan sa sa Pilipinas. Ang amin pong pakiusap sa ating Pangulo sa panahong ito ay pakinggan ang mga hinaing at puso ng mga taong ito. Ang habilin po ni Pangulong Duterte, straight PDP. 10 lamang po ang ating senador, 10 lamang po. Hawak ko si Pastor Kibuloy at ang ating 10 PDP leaders. Nagsimula ang galit ng bayan nung ginawa nila sa Seeds with Pastor Kibuloy. Ang akalang pagsama ng unit team ay napakaganda, pero unti-unting bumagsak. At yun nga, ang unang ginalaw ay ang tahimik na grupo ni Pastor Kibuloy. Doon nagsimula ang galit ng taong bayan. At ngayon sa pagpili ng ating leader ay kailangang ipakita na si Pastor Kibuloy ay masama sa senador. At makita nila na ang kanyang pamumuno sa kingdom ay tama at dapat lamang na mapakinabangan ng taong bayan. Salamat kay tatay dahil binago niya ang Davao. Talaga napakaganda na po ang Davao. Kaya para sa mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko sa Davao, mga classmate ko, mga taga Davao, I know na solid Duterte po tayo. Solid po all the way, PDP po. At lalo na po kay Pastor Kibuloy po, sinusuportahan ko rin po si Pastor Kibuloy. 53 sa balota po. Para po magkaroon ng pagbabago ang ating bansa, na magkaroon ng makadiyos na mamamayan. At para kay Bongbong Marcos, Sir, maawa ka naman po sa tatay namin. Minahal po namin si tatay, kaya kayo lang po ang pwedeng tumulong sa kanya kasi kayo po yung leader ng Pilipinas. Masakit po yung pakaramdam namin na pinadakip mo yung tatay namin. Hindi naman po siya nagkaroon ng crime sa ibang bansa, pero bakit sa ibang bansa mo po pinalilitis yung kanyang kasalanan? May bansa naman po tayo, may Pilipinas tayo, no, maandar po yung ating batas. Kaya dapat ma-implement po yung batas natin sa Pilipinas, masunod po. Hindi yung sa ibang bansa, kasi Pilipino po tayo. Kaya sana President Marcos, magkaroon ka sana ng pag-ibig, magkaroon ka sana ng pagmamahal sa iyong kapwa-tao. Binoto ka po ng Pilipinas kasi naniniwala po ang bawat isa na may pagpatuloy mo yung ginagawa ni Duterte. Nagpahayag din ng suporta kay Pastor Kibuloy at KOJC ang ibang Philcan leaders. Matagal na po kaming supporter kay PRRD at sa kay Pastor Kibuloy. Nakilala namin po siya noong nagkandidato si PRRD sa pagka-presidente noong unang term niya sa first term niya sa 2016. Doon si Pastor Kibuloy, maraming rally na sinasamahan niya si PRRD at palagi kaming nagsubaybay. Nakilala namin siya dahil din sa TV, sa Isiminay, palagi kami nagsubaybay sa programa ni Pastor. Ito ngayon, dito kami sa Calgary,
i-promote namin sa inyong lahat, mga Pilipino diyan sa Pilipinas at dito rin sa Canada, na iboto natin ang party ni Pastor Kibuloy, PDP Laban. Yan. Iboto po natin siya upang makatulong po sa ating bansa, sa ating mamamayang Pilipino, lalo na kay Piradi na mapauwi ng maaga dahil nakulong po siya, kinidnap po siya. Nandun po siya sa ICC ngayon. Kailangan natin ng tulong at ito, nag-ipon-tipon tayo dito upang tulungan iparating sa buong mundo ang ating suporta kay PRRD. At huwag po natin kalimutan uli, sabihin namin sa inyo na ibubuto po natin ang party PDP Laban na alyansya na nakasulat, pati na kasama dito si Pastor Kibuloy. Samantala sa Edmonton naman, dalawang magkasunod na pagdiriwang ang naganap para sa kaarawan ng dating Pangulo. Binubuo ng Duterte Volunteers Alberta at grupo ng mga Dabaweños. We are very much aware that former President Rodrigo Roa Duterte has been painted by, sadly, mainstream media in the Philippines and even abroad. The purpose of this gathering talaga is to share stories about our former president. We call the second part of our program as Stories from Home because we do not want to paint a picture of the former president. We want to tell our stories about him. And these are authentic stories. These are stories from the heart. And we really think that we are able to share to the world who President Rodrigo Roa Duterte really is, to the heart of Dabaweños, to the heart of Filipinos. Ang naganap na kaarawan ng dating Pangulo ay nasabing isa sa pinakamalaki at malawakang okasyon kung saan nagkaisa ang lahat ng mga Pilipino dito sa Canada.